last Tuesday or I don't know, Monday, I think, pumasok po ako dito tapos nagtanong po ako sa Wednesday. Napunta po dun sa magpapakasal kasi sa topic na dapat kang tinatanong ko kung pwede bang paabo yung hindi kasal. Napunta po yung topic namin ni Brother Angel dun sa pagpapakasal kay Father Darwin. So, parang sinabi po niya na masyado akong fanatic kay Father Darwin. Hindi pa pwede po akong pumili ng isang pari na magkakasal sa akin. Pwede naman po ako magpakasal. Kaya lang, kung si Jared, nakapili siya ng pupuntahan niya na pare, pwede po siguro ako nun, di ba? Paano kung gusto kong si Brother Wendell mag-catechism sa amin? Hindi, sasabihin po ba doon, fanatic ako kay Brother Wendell? Paano kung gusto ko kay Brother Angel kasi gusto ko siya magbigay ng mga paliwanag, pagiging fanatic na po ba ako noon kasi pinipili ko siya. Paano kung gusto kong maging ninong kayo, Brother John Ray, dahil gusto ko kayo maging ninong, naging fanatic na po ba ako noon. So, yun lang po ako medyo naguguluhan ako doon. So, ano po yung define ng fanatic ko? Kasi doon sa sinabi ni Brother Angel, medyo hindi po ako nakatulog ng isang gabi dahil syempre nakakonsensya ako, kailangan ko pang pumili ng isang pare para magpapakasal. So, yun po, doon po yung papunta ng tanong ko. Kaya po ako nagtatanong sa pagkakaiba ng fanatic sa kapagsamba. Okay pa. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Si Brother Fred Padayaw. Brother Fred Padayaw, good evening. Good evening po. Yes, hello, good evening bro. Good evening po. Okay lang po. Medyo mahaba yung explanation ko. Tatanong ko lang po, pwedeng kahit sino sumagot. Ano po ang pagkakaiba ng isang fanatic at pagsamba? At ang rebulto po ba ay, pag pumili tayo ng isang rebulto at niluhuran natin, sumasamba na po ba tayo noon o nagiging fanatic? Mali po bang maging isang fanatic? For example, ako po pag may laban ng Lakers at may laban si LeBron James, minsan ma-absent ako sa trabaho, mapanood ko lang lalo na pagka mga semifinals. Yung ba, mali po ba sa akin yun? Kasi masyado akong fanatic sa kanya? O idolatry na po ba yun? Ano pong masasabi nyo sa ganun? Kung sino po ang pwedeng sumagot. Thank you po. Okay, Brother Jinre, sa'yo yan. Brother Jinre! Yes, Brother Jondo. Malinaw ba boses ko, bro? Go ahead. Yes, ano ang kaibahan ng fanatic sa idolatry? Una bro, nabanggit mo rin kasi ang about sa rebulto. May connection ba ito sa rebulto na tanong? Pwede pong sa rebulto, pwede pong halimbawa, like fanatic or halimbawa, fans ako ni Manny Pacquiao, parang ganun po ba? Okay, nagets ko na. Okay po. Nagets ko na. Kung ano talaga yung buod ng idolatry na kasalanan, yun ang point mo. Yes po. Yes. Well, kung titingnan natin ang aral ng simbahan, may turo ang simbahan about sa definite na explanation about idolatry, no? Kasi ang alam lang kasi ng karamihan, sinabing idolatry, nakafocus lang sila sa rebulto.
lalong-lalo na yung mga mahal nating kapatirang protestante, kapag sinabing idolatry, tumbok agad yan sa rebulto. Kaya tinanong ko nga kaganina kung may connection ba ito sa rebulto or naghahanap ka ng tamang definition sa idolatry. Sa CCC natin, sa CCC 21, mga 21:13 yata yun or 21:11, something sa 21, ibinigay ng simbahan dyan ng definition ng idolatry. Idolatry ay ito isang uri ng yung sinasabi yung fanatism. Fanatism, lahat ng bagay na kinagigiliwan mo, idolatry yan. Tulad ng sinabi mo, talagang umabasin ka pa sa work para lang mapanood mo si LeBron James. Idolatry po yan, kapatid. No? Kapag napamahal ka sa isang bagay, na yan ay na-focus ko na doon na tinutuunan mo na ng pansin, yan po ay idolatry. Even mga artista, kapag talagang ginagawa mo ang lahat para makapanood sa concert nila, idolatry po yan. Yan po ang turo ng simbahan. Siguro, Brother Jando, pakibasa na lang, Brother Jando, sa CCC 21, nasa something 21 yun, bro. Nakalimutan ko lang yung specific verse, specific paragraph. Nasa CCC 21, wait para makita ni Brother Jando dyan. 21:13 yata yun. No? Wait para makita mo, kapatid, ang pinaka-teaching ng simbahan about sa idolatry. Yan, 21:13 nga. Brother Jando, 21:13, bro. Pakitingnan mo nga, Brother Jando. Okay, 21:13 tayo. So, tingnan natin sa 21:13 ang nakalagay dito. Okay. 21:13. Ito sabi sa 21:13. Idolatry not only refers to false pagan worship. It remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. Man commits idolatry whenever he honors and reveres a creature in place of God, whether this be gods or demons. For example, Satanism, power, pleasure, race, ancestors, the state, money, etc. Jesus says you cannot serve God and mammon. Many martyrs died for not adoring the beast, refusing even to simulate such worship. Idolatry rejects the unique lordship of God. It is therefore incompatible with communion with God. So yan po ang binigay na definition ng simbahan, no? Even power, pleasure, kung talagang nagkasasa ka na sa maluho mong buhay, talagang dependent ka na sa yaman, dependent ka na sa mga bagay na nagpapasasaya sa iyo. So yan po ang idolatry, kapatid. So tulad ng sinabi mo, kind of idolatry yun na talagang umabsent ka para lang mapanood mo si LeBron James. Pwede mo naman siyang panoorin after ng work mo. So you sacrifice something which is good for you, then mas pinili mo yung pleasure, nakakapagbigay sa iyo ng saya. So it's kind of idolatry, kapatid. Yan po ang turo ng simbahan. Brother, nako-confuse na po ako ngayon. Right. Nako-confuse na po ako ngayon kasi pag may pinili ka palang isang bagay or na-focus ka isang bagay, idolatry na pala yun. Halimbawa, si Manny Pacquiao, idol na idol ko yan sa boxing. Nung nasa Egypt pa ako, talagang nagpupuyat kami niyan. Hindi ako natutulog para lang mapanood yung boxing ni Manny Pacquiao. Pero nung lumaban siya ng senador, hindi ko po siya binoto. Kasi kamo, idol ko siya dahil sa boxing. Pero pagdating na sa Senado, hindi ko na po siya. So, nakakonfuse ako ngayon dahil ang sabi niyo noon, bawal kang humatol sa isang tao. Dahil sabi niyo, yung lumuhod sa rebulto, hindi niyo masasabing sumasamba siya. Hindi niyo masasabing naging idolatry siya. So ano po ba talagang totoo, brother? Nako-confuse ako ngayon. Okay. Well, confusing talaga kapag hindi mo nilagyan ng distinction. Ang aral kasi ng simbahan, kapatid, no, full of distinction. Yung sinabi mo na about kay Manny Pacquiao, well, sabi nga ng simbahan, di ba, treasure
pleasure, power. Kapag yung yung panahon mo diyan mo na ibinuhos sa isang bagay na hindi naman siya nakakapag sa spirituality mo. Yun nga sinabi ng simbahan, hindi naman galing sa akin yun, bro. Galing naman din sa simbahan. So binasa lang natin ano ang explanation ng idolatry. Yun kasi ang tanong mo. Yung sinabi mo na hindi ko na siya binoto sa it's your right. Karapatan mo yun na sino man yung tumatakbo, iboto mo, hindi nasa sayo yun at tama yung ginawa mo, hindi mo siya binoto dahil lamang mahilig ka o gusto mo siya sa pag-vaccine. Tama yung panimbang mo sa pagpili ng isang kandidato, hindi porkit sikat, kinakailangan iboto na, kinakailangan talaga may alam paano gumawa ng batas. Tama yun. Pero ang tanong mo kasi, saan mo iano ang idolatry? Di ba napakalino naman doon? Idolatry is not only refer to a pagan worship. O yung sinabi mo, sabi nyo kasi wag humatol. Hindi naman tayo humahatol eh. Ibinigay natin ang tamang definition kasi yun ang tanong mo. Ano ang idolatry? So ibinigay ko lang ano yung definition according to the church. So ang sabi ng simbahan, hindi lang siya nagre-refer sa mga pagans worship. So magiging idolatry rin kapag dinidivinize mo na. Ano ba yung dinidivinize mo? Dinodios mo na ang isang bagay, ang isang treasure, pleasure, at power. So yun ang sa ng simbahan. It's kind of Diyos na kapag naging fanatic ka na sa isang bagay nga. I-explain lang natin ano ang teaching ng simbahan. No? So sabi mo na nalilito ka na. Makakalito talaga bro kapag hindi mo binigyan ng distinction. Yung sinabi mo, huwag kayong humatol, hindi tayo humahatol, nagbigay lang tayo ng definition. Yung sinasabi namin huwag kayong humatol, itong ginagawa ng mga protestante. Hinahatulan nila tayo, di porkit nakaluhod tayo sa harap ng isang rebulto, hinahatulan na nila tayo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, in which hindi naman yan ang ating intention. Dahil ang intention natin, nagdasal tayo sa Diyos sa harap ng rebulto. Kasi ang rebulto, in biblical perspective, kagamitan yan sa pagsamba. Basahin nga muna natin, Brother Jando, ang Hebrews 9, bro, 21, Brother Jando, sa Magandang Balita Biblia. Hanggang 23, kasi siya 21, 23, Brother Jando, huwag mo nang isamang 22. Siya larawan siya ng mga nasa langit, ang mga kagamitan sa lupa. Basahin nga natin, Brother Jando. Brother Aljan, labas mo na talata, Brother Aljan, kasi hindi pala ako nakapabukas ng Bible dito. Anong talata yun, Bro John Ray ulit? Sorry. Hebrew 9, 21, 23 buwal dyan sa Magandang Balita Biblia. Magandang Balita Biblia, Hebrew 9. Bro ha? Hebrew 9, ano yun ulit bro? Sorry. 21, 23. 21, 23, ito po ang ating mababasa. Sabi po dito kapatid is ganito po. 21, 23. Ayan. Sabi po dito is ganito po. Winisikan din niya ng dugo ang tulda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Ang mga bagay... Kagamitan sa pagsamba. So kasama dyan kapatid, no? Ang tinutukoy ni San Pablo dyan, yung tulda sa Old Testament na kung saan nandun ang kabanatipan na may rebulto ng kirubin. O 23, Badilal dyan. Kagamitan daw sa pagsamba yon. So 23. 23, ito po ang ating mababasa. Sabi po dito, ang mga bagay sa sambahan, iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Maraming salamat, Brother Aljan. So hindi nila tayo dapat tasgaan, brother, na dahil porkit may mga rebulto tayo, hahatulan nila tayo na sumasamba sa Diyos-Diyosan. No. Dahil ang kagamitan yan sa pagsamba dahil larawan yun ng mga nasa langit. So tayo, we worship God na nasa langit, hindi yung rebulto. Ginagamit lang natin yung rebulto, paalala sa atin na yan yung mga tao na dapat nating sundan sa kanilang kabanalan. Like ni Panginoong Jesucristo, siya ang kilala natin na
Siya talaga yung sentro ng ating pananampalataya, ang ating Panginoong Kristo, ang Diyos. Pero hindi yung rebulto. Paalala lang yan sa atin. Ang mga Protestante kasi, every time we pray, we kneel down before the rebulto or images, hinusgahan nila tayo na nag-Diyos-Diyosan tayo. So yun ang point namin na huwag kang humusga. Dahil hindi mo alam ano yung intention ng heart namin. So yung sa'yo kasi bro, nagtanong ka ano ang idolatry? Ibinigay ko lang ang definition ng idolatry according sa teaching ng simbahan. So, yun ang yun ang distinction doon. Tingnan mo ano yung paghatol sa pag-distinct kung ano ang definition ng idolatry, kapatid. So intention po, 'di ba? Kumbaga sa kaya ka pumipili ng isang bagay or naging fanatic ka sa isang bagay, depende sa intention kaya ka nagkakasala, 'di ba? Kasi Yes. Last Tuesday or I don't know, Monday, I think, pumasok po ako dito tapos nagtanong po ako sa Wednesday. Napunta po dun sa magpapakasal kasi sa topic na dapat kang tinatanong ko kung pwede bang paabo yung hindi kasal. Napunta po yung topic namin ni Brother Angel dun sa pagpapakasal kay Father Darwin. So, parang sinabi po niya na masyado akong fanatic kay Father Darwin. Hindi pa pwede po akong pumili ng isang pari na magkakasal sa akin. Pwede naman po ako magpakasal. Kaya lang, kung si Jared, nakapili siya ng pupuntahan niya na pare, pwede ko din siguro ako nun, di ba? Paano kung gusto kong si Brother Wendell mag-catechism sa amin? Hindi, sasabihin po ba doon, fanatic ako kay Brother Wendell? Paano kung gusto ko kay Brother Angel kasi gusto ko siya magbigay ng mga paliwanag, pagiging fanatic na po ba ako noon kasi pinipili ko siya. Paano kung gusto kong maging ninong kayo, Brother John Ray, dahil gusto ko kayo maging ninong, naging fanatic na po ba ako noon. So yun lang po ako medyo naguguluhan ako doon. So ano po yung define ng fanatic ko, kasi doon sa sinabi ni Brother Angel, medyo hindi po ako nakatulog ng isang gabi dahil syempre nakakonsensya ako, kailangan ko pang pumili ng isang pare para magpapakasal. So yun po, doon po yung papunta ng tanong ko. Kaya po ako nagtatanong doon sa pagkakaiba ng fanatic sa kapagsamba. Okay pa. Yes, ganito bro. Don't take it personally yung sagot ni Brother Angel. Kasi si Brother Angel talaga bro, napaka-pastoral magbigay ng explanation. What do we mean by pastoral? Ano yung much better? Hindi ka naman pinagbabawalan ni Brother Angel na huwag ka Father Darwin. Huwag ka Father Darwin. Hindi yun ang point ni Brother Angel. Pastoral si Brother Angel na kung ang gusto mo din naman makasal na, bakit ihintayin mo pa yung time na mapunta kay Father Darwin? Kung pwede naman, kasi receiving sacraments bro is a must. Receiving sacrament is a must. Yan po ang point ni Brother Angel. Nung sinagot ka niyong nakaraan na parang baka maging fanatic na tayo niyan. Na para bang pinipigilan ni Brother Angel yung mga mindset natin na dapat Father Darwin na talaga, dapat Father Darwin na talaga. Yun po ang point ni Brother Angel na hindi tayo ma-focus sa persona. Dapat ang focus natin palagi bro, sacrament. Even Father Darwin, siya sa kanyang pangaral sasabihin niya, huwag kayo Father Darwin, huwag kayo puro Father Darwin. Unahin niyo ang sakramento, unahin niyo si Kristo. Tulad kasi niyan bro, ang layo mo nasa Australia ka. Diba, nasa Australia ka. Ngayon, magsisit ka pa ng panahon para doon ka talaga makasal kay Father Darwin. Ilang panahon na ang ginugol na nawala sa oras mo na sana makareceive ka na ng Holy Eucharist. Kasi nga, hindi kasi natin alam bro ang pwedeng mangyari. Hindi natin pwedeng alam, malaman ba na, hindi natin masasabi ano ang mangyayari bukas. No? After kasi nating mamatay bro, may paghuhukom. Yun ang point ni Brother Angel. Don't take it personally na parang tinitira ka ni Brother Angel. No, hindi kami tumitira dito ng kahit na sino. Bro, personal, yes bro. Bro, sorry po, hindi baka namin misinterpret na wala po akong sinasabing hindi ako dahil hindi makatulog, dahil nagagalit po ako sa kanya. Hindi po yung konsensya po ang naiisip ko na kailangan ko bang magganyan, kailangan ko bang maghintay. Pag dito ako
pakasal, kailangan ko ng baptismal, which is nasa Pilipinas. Maraming proseso. So, hindi ko po tinetake it personal yung kay Brother Angel. Kaya nga siya gusto kong mga paliwanag niya, siya maging gusto kong ano. Ang nasa akin lang po, yung kaya kayo may point dito, magtanong, may sagot. So yun lang po. Hindi wag niyo pong Yes. Minasama ko po yung last na. Maigi naman kung ganoon, bro. Ganito, bro, no? Kasi kinoconnect mo ngayon yung tanong mo doon sa sagot ni Brother Angel na baka fanatic na tayo kay Father Darwin. So again, based on my observation sa sagot niya, hindi naman mali, bro. Iniiwas lang niya, hindi, sabi ko nga, wag mong kasi ikaw kasi ang nagtanong nung kaya medyo big deal sa'yo doon. Ayun. Kasi ikaw kasi ang nagtanong, medyo masakit talaga yung banat ni Brother Angel kasi yun ang katotohanan, bro. Ang katotohanan kasi, masakit yan. No? Sabi nga ni Father Darwin, ang katotohanan para yung rubbing alcohol. Kapag inilagay mo sa sugat, mahapdi talaga yan, pero nakakagamot. Correct, bro, correct. Yes, yun lang ang point ni Brother Angel. Doon na, kung gusto niyo naman na magpakasal, bakit aabutin pa ng ilang buwan para doon talaga kay Father Darwin? Actually, hindi naman masama yung plano mo. Hindi naman masama yun. Hindi naman sinabi ni Brother Angel na masama yan. Hindi naman niya sinabi yun. Yun na nga, sabi ko sa iyo, si Brother Angel, pag sumagot, pastoral. Kung ano yung kinakailangan maganap na. Hindi mo na kinakailangan Father Darwin. So, kaya ang point ni Brother Angel doon, baka, kasi unknowingly, baka dahil sa masyadong sikat si Father Darwin, naging fanatic na tayo. Yun ang point doon ni Brother Angel. Na hindi natin alam ba, na fanatic na pala tayo kasi gusto mo talaga yung tao na yun. Ang nakaligtaan mo na is a must na pala na kinakailangan mo nang makareceive ng sakramento. Nakuha mo, bro, na ang point ni Brother Angel, as soon as possible, ma-receive mo na yung sakramento. Huwag mo lang hintayin yung panahon na saka ka palang makareceive kapag nakasal ka na kay Father Darwin. Ang bigger picture nun, bro, baka hindi natin alam, naging fanatiko na tayo. Hindi sinabi na fanatiko ka. Baka. So, mayroong tendency ba? Tendency pa lang yon. Si Brother Angel kasi is napaka-pastoral niyan sumagot, bro. At hindi lang yun po, no? Ang ano po doon is yung, kumbaga, parang nakalimutan na natin na may pari din tayo. Alam mo yun? So, in other words po kasi, hindi lang naman yun na even in sa communion, nabanggit ko, di ba? Even sa communion, iba't pag may bishop na nagmimisa, lahat nakapila kay bishop, no? So, kung titingnan natin doon, no? Titingnan natin talaga doon, titingnan natin mabuti. Ano bang pagkakaiba nung banal na hostia na hawak ni bishop, di ba? At saka ni father, na hawak ng lay minister, ganun din eh. And at the same time, ganun din sa sakramento po, no? If you focus on the sacrament, kahit po sinong pari, ano tayo? Kasi sa sacrament so tatanggapin natin kahit sino pong pari. Kung talagang focus tayo sa sacrament. Right? So, in other words, whether it's Father Darwin or not, because you focus on the sacraments, you go to the sacraments. Not because of Father Darwin, not because of anybody, but because of God's sacraments. Because of Jesus, Father Angel. Because of Jesus. Sakramento ng Diyos yan, ni Jesus yan, instituted, all the sacrament instituted by Jesus. Kaya nga from the word sacrament, sacra means holy, no? Yung sakramento, yung mento means tanda, it's a sign. So, ang ano natin po kasi diyan, of course, sino bang ayaw kung si Father Darwin, but ang nagiging problema nga natin, baka dahil sa gustong-gusto ko to, yung mga gano'n, no? Nakalimutan natin, ay, sandali lang, nadi-delay. Alam mo yun, may pari pala sa inyo na pwede naman, and then later on, yung nga sabi ko, what if may nangyari anytime, any moment, hindi ka pakasal sa pari, ang nangyari dahil sa kakadelay, meron akong ganyan kumpare ko, magkasama sila, hindi kasal. Sabi, kailan kayo magpapakasal? Sabi ba naman itong si inaanak mo mga 25, pag 25 years old na siya, sabing ganun. Iniisip ko, buti kung buhay pa tayo noon, di ba? Yung ganun.
Buti kung aabutin natin yun kasi anytime, any moment. Paano dahil dun sa gustong-gusto mo si Father Darwin hindi ka umabot dun. Di ba, Brad? So yun ang isipin ng mga natin lahat. Hindi naman sa iyan, para sa lahat po. Let's focus on the sacraments. Kasi ang mahirap dyan, sa kakadelay natin, baka po, alam mo na, hindi na tayo umabot doon. Baka mas mauna yung judgment natin kay Jesus bago tayo dumating doon sa puntong yun, kapatid. Yun lang po, kapatid. Thank you, Brother Angel. Pasensya na, hindi po ako nasaktan doon sa sinasabi niyo. Tumatanggap po ako ng gusto ko lang po i-clarify yung ganong sitwasyon. So, kaya lang po ako nagtanong. Bro. Actually, bro, para sa lahat, hindi para sa iyo yun, para sa lahat. Okay po. Kasi medyo parang siguro mali ko dahil parang na-misjudge ako na nagiging fanatic ako. So, dun lang po siguro na-focus yung aking pag-iisip. So, mali po yun. Misunderstanding lang yun sa'yo. Thank you po. Salamat po. God bless mo. God bless.